Mangkukulam palalahin nyo ha! Humanda ka sa akin! Lagot ka sa akin pag inabot kita dyan! Diego, hindi naman kita inaano eh. Tigilan mo na ako, Diego. Ganon ha? Galit ang lahi namin sa mga mangkukulam. Diego! Wag, Diego! Huli ka! Ano? Tatakbo ka pa ha? Hindi naman ako lalaban sa'yo eh. Aminin mo na kasi, Arlan. Mangkukulam ang lahi nyo, hindi ba? Hindi kami mangkukulam. Eh bakit ganon ang usap-usapan sa school? Wala talaga akong alam doon. Katunayan. Basta! Mangkukulam kayo. Lagot ka. Nariyan na ang itay ko. Galit yan sa mangkukulam. Oh, ano yan anak? Tay! Nakahuli na naman ako ng mangkukulam. At hindi lang yun, Tay. Sabi ng ibang mga kabataang kaklase namin, may lahing aswang daw to, si Arlan. Tapos, ang kanyang lolo, Hermigildo. Ganon. Ano pong gagawin niyo dyan? Bakit niyo kinuha yung itak niyo? Alam mo bata, galit ako sa mga aswang at sa mangkukulam. Kung hindi mo na itatanong, Arlan, ang tatay ko ay isang mahusay na mag-aanting. Hindi ba, Itay? Oo, totoo yun. Ngayon, harapin mo na bata na ito lang ang pinakahuling buhay mo sa mundong ibabaw. Wag po! Wag! Tutuluyan na sana ng lalaking nakasuot ng pambukid ang batang si Arlan. Mabuti na lang dahil nakita ito ng teacher sa eskwelahan. Tiyempong doon kasi ito napadaan, kaya't nung makita ito ng mamang nakasuot ng pambukid, nagtatakbo sila kasama ang anak niya. Salamat po, teacher. Buti po napadaan po kayo. Bakit nandito ka? Di ba dapat doon ang daan? Teacher, hinahabol po kasi ako ni Diego eh. Gusto niya po akong saktan. Sige na. Umuwi ka na, Arlan. Opo. Pag-uwi sa bahay, hindi pa man sinasabi ni Arlan ang nangyari sa kanya. Alam na agad ito ng kanyang lolo, Hermigildo. Arlan, apo, bakit ganyan ang tipo mo? Lolo, yung kaklase ko po kasi. Kaklase mo? Sinabi ko naman sa'yo, matuto kang lumaban. Hindi pwede yung basta ka na lang nagpapabugbog. Hindi po basta bata yun, Lolo. Dumating yung tatay niyang nakasuot ng pambukid. Tapos, yung itak niya, gusto niyang iano sa akin. Mabuti na lang yung teacher ko. Biglang napadaan. Bakit? At anong dahilan ng mga tao na yon? Para ganyanin ka, apo? Irereklamo ko sila sa pamunuan ng eskwelahan. Lolo, hanggang ngayon po, hindi pa rin po kasi tumitigil yung usaping. Alam ko na yan. Sinasabi ko na nga ba? Lolo, bakit po hindi pa tayo umalis dito? Bakit po hindi na lang tayo, apo? Hindi basta nakakaalis dito. At higit sa lahat, wala tayong malilipatan. Naintindihan mo, ha? Pero wala nang pero-pero. Ako ang bahala. At bukas na bukas, irereklamo ko sila sa pamunuan ng eskwelahan. Malilintikan sa akin ang lalaking yon. Hello mga ginigiliw kong tagapakinig. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, nais kong magpakilala po sa inyo.
Ako po ang inyong commander at nagpalit lang po ako ng pangalan bilang Healer Horror Stories. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay base po sa tunay na salaysay ng nagpadala sa atin, na sana'y inyong maibigan hanggang sa huli. Tara, pakinggan natin hanggang sa dulo. Ang maglolong Hermenegildo at Arlan. 7 taon nang naninirahan sa baryong kanilang nilipatan. Galing sila sa probinsya ng Leyte, kung saan mayroon din silang itinatagong lihim sa lugar na yon. Pinili noon ng matandang Hermenegildo na lumayas sa nasabing lugar sa Leyte dahil na rin sa kadahilanang merong mga kalaban ng kanilang lahi. At sa lugar naman na kanilang binagsakan, kadalasan tinatawag silang mangkukulam o kaya na may aswang dahil merong isang gabing si Tandang Hermenegildo nakita ang naglalakad sa kalagitnaan ng dilim at may nakatungtong na isang kulay itim na uwak sa kanyang balikat. Ito ang siyang naging dahilan kung bakit sila tinawag na isang lahing aswang o kaya na may mangkukulam. Magpagayon pa man, pilit na itinatama ng matandang Hermenegildo ang haka-hakang sila ay mga aswang at mangkukulam. Isang gabi, galing siya sa bukid. Napadaan siya sa isang bahay kung saan dinig na dinig ng matandang Hermenegildo na may batang nagsisisigaw doon. Base sa kanyang pag-aanalisa, hindi biro ang sigaw ng bata. Pakawari niya'y meron itong halo. Kaya't dere-diretso siyang pumasok sa loob ng bahay nang hindi man lang nagtataupo. May dumating. Pakialamero. Pakialamero ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Ay, kung sino ka bang nakasapi sa akin na po. Parang awa mo na. Lisanin mo na ang katawan ng apo ko. Anong lisanin? Akin siya. Hindi na kami maghihiwalay pa. Nagmamahalang kami ng apo mo. Hoy, anong sinisilip-silip mo dyan? Sino? Sino bang tinutukoy mo, ha? Pagtingin ng matandang babae sa pintuan, naroroon si Tandang Hermenegildo. Nakatayo at nakapamewang. May hawak din itong itak. Tapos sa kanyang dibdib, meron siyang kakaibang medalyon. Sino kayo? Bakit dire-diretso kayong pumapasok sa loob nang hindi man lang kayo nagpapaalam? Ipagpaumanhin niyo po. Ako ho si Hermenegildo. Ay, nako! Magkukulam na aswang. Ay, umalis ka rito. Wala kang maitutulong. Baka pasamain mo lang ang sitwasyon ng apo ko. Kumalma ho kayo, Ginang. Patutunayan ko po sa inyo na meron akong may tutulong. Hoy! Ako? Bakit? Huwag kang magpanggap, Hermenegildo. Alam ko, ang kulay mo. Kulay itim ka lang din, Hermenegildo. Huwag kang magmagaling. Hindi ako natatakot sa iyo kung sino ka mang nakasapi sa bata. Pero ang alam ko at sa nakikita ko, ikaw yung nakatira dyan sa punong duhat at gusto mong kunin ang batang yan para kayo'y maging mag-asawa. Para sabihin ko sa iyo, ha, kailanman ang isang halimaw na katulad mo ay hindi pwedeng maging asawa ang isang tunay na tao. Kaya tigilan mo ang batang ito. Kung hindi, mapipilitan akong... Ganun ba? Malakas ka ba talaga, Hermenegildo? O gagamit ka lang din ng kapangyarihang itim? Ano bang nangyayari? Ano bang pinag-uusapan ninyo? Tumabi ho kayo dyan, Ginang. Inuubos dito ang pasensya ko eh.
Patutunayan ko sa inyo na si Hermenegildo ay hindi aswang at hindi rin mangkukulam, bagkus isang albularyo. Sige nga, Hermenegildo. Patunayan mo nga sa akin kung totoo ang sinasabi mo. Ganon. Medyo mainit. Heto pa! Magaling ang ginawa mo. Magaling. Medyo kinagat ako ng langgam. Ngayon, Hermenegildo, kung yan lang ang kaya mong gawin, pinagpalaan kita. Umuwi ka na sa inyo. Dahil baka yung apo mong si Arlan hindi maabutan ng buhay. Huwag ang apo ko! Mangyayari yun kapag hindi ka sumunod. Dapat na kitang patayin! Ang matandang Hermenegildo ay may nilabas mula sa kanyang palad na hindi basta nakikita ng mga tao sa paligid. Pero yung nakasabi nang lalaki ang mata, gulat na gulat sa kanyang mga nakikita. Wag! Wag, Hermenegildo! Wag! Inuubos mo pasensya ko, ha? Etong sa'yo! Hoy, Hermenegildo! Anong ginawa mo sa apo ko? Ginang, pinagaling ko lang po ang apo mo. Sigurado ka? Oo, ako'y alis na. Sana, ngayong napagaling ko ang iyong apo, ikalat mo sa buong baryo na si matandang Hermenegildo ay hindi aswang at hindi rin mangkukulam. Dahil ako ay isang albularyo na nanggaling sa probinsya ng Leyte. Umalis ka na, Hermenegildo! Sige na! Salamat ho, Ginang. Pag-uwi ng matandang Hermenegildo sa kanyang bahay, sinabi niya sa apo niyang si Arlan ang nangyari. Totoo, Lolo, edi napatunayan na natin sa kanila na hindi tayo mga mangkukulam at aswang. Tama ka, apo. Siguradong kakalat ang balitang yon. At sana naman, mabago na ang pananaw sa atin ng mga tao sa baryong ito. Sana nga po, Lolo. Mali nang naging akala ang matandang Hermenegildo. Imbis na mawala ang usap-usapan tungkol sa kanila, mas lalo pang nagkaroon ng dahilan yung mga kababayan niya para sila'y sugurin sa kanilang bahay. Lolo, may mga tao yata sa labas. Baka mga tagahanga ko lang yan. Hindi, Lolo, parang kakaiba eh. Iba yung nararamdaman ko, Lolo. Ganun ba? Teka, silipin ko sa bintana. Pagsilip sa bintana, nakita niyang may mga taong nakapaligid. May mga hawak na sulo. At yung iba, may bit-bit pang itak. Mula sa labas, binabantaan sila ng mga tao. Pinalalabas silang maglolo. Dahil kung hindi raw sila lalabas, susunugin daw sila ng buhay sa bahay na yon. Lolo, anong gagawin natin? Akong bahala. Akong bahala, po. Maya-maya pa, tinutuon na ng mga tao ang banta nila. Sinilaban na ang bahay at binantayan hanggang sa ito'y matupok. Inakala ng marami na kasama ang maglolo sa naging abo, pero nagkamali sila dahil sa ilalim nito meron palang ginawang sekretong lagusan ang matandang Hermenegildo papunta roon sa sapa. Apo ko, ayos ka lang ba dyan?
Opo lolo, hindi po ako na ano. Ngayon ko lang po nalaman yung butas na yun. Ay, ang mga tao nga naman. Gawan mo ng kabutihan, masama ka pa rin sa paningin nila. Lolo, ano pong gagawin natin? Saan na po tayo pupunta? Wala na po tayong kahit isang gamit. Ayos lang yun na po. Medyo naramdaman ko rin kasi na may mali eh. Kaya itinabi ko na ang perang pwede nating gamitin para makauwi tayo sa Leyte. Leyte? Oo apo. Uuwi tayo sa lugar kung saan ipinanganak ang iyong lolo Hermigildo. Makikita ko po ba rin si inay? Tsaka si itay? Apo, ito hindi ko nasabi sa'yo. Maliit ka pa nang patayin ng mga aswang ang iyong ama at ina. Maswerte nga't naitakas kita. Ganon? Kaya po pala sa tagal ng panahong nagtatanong ako si lolo kung nasa na sila. Pero hindi mo ako sinasagot. Ito pala ang dahilan? Oo apo. Huwag ka nang umiyak. Hayaan mo't pagdating natin doon, dadalawin natin sila. Saan? Sa simenteryo? Oo apo. Sige na, huwag ka nang umiyak. Opo. Isang probinsya lang naman ang pagitan. Kaya't nakarating din sila sa loob ng 3 oras. Gabi na yon. Ito yung oras na kung tawagin, 10 oras ng gabi. Yung tipong halos wala nang naka-standby. Pero nagulat sila dahil merong 2 lalaking naka-standby sa labas ng isang bahay na mukhang hindi pamilyar kay Tandang Hermigildo. Nilampasan nila ang 2 yon hanggang sa sila ay makarating sa nasabing lumang bahay ng angkan. Lolo, dito tayo titira? Oo apo. Ito ang lumang bahay ng angkan namin. Hindi lang ako ang tumira dito. Nagpasalin-salin na sa aming lahi. Hindi mo nga lang inabutan ng… Sino po? Wala. Halika na apo. Sandali lang! Hoy! Sandali lang! Bakit po? Sino kayo? Ako si Hermigildo. Hermigildo? At bumalik ka na pala rito? Sino ho ba sila? Ako si Kapitan Vasquez. Kapitan Vasquez? Nako ay wala ho akong matandaan na kayo si Kapitan Vasquez. Ang dating kapitan dito ay… Ako na ngayon. Ako ang bagong kapitan del baryo dito. Bakit kayo papasok sa bahay na yan? Mawalang galang na po. Ay… Ito po ay lumang bahay ng aming angkan. Ang tanong ko, sagutin mo. Bakit kayo papasok dyan? Dito na po kami titira ng apo ko, kapitan. Yan ang hindi ko maaaring payagan. Bakit po? Wala namang nakatira dito. At kahit sino sa aming magkakapatid o kadugo ay pwedeng tumira sa lumang bahay ng aming angkan. Bingi ka ba? Hindi ko papayagan na merong muling tumira dyan. Bakit ho ba? Ayokong muling magbukas ang matinding kaguluhan dito sa aming baryo. Dahil alam mo ba, bago ako maging kapitan del baryo, 2 taon nang nakalipas, may tumira sa bahay na yan. Sa pagtira nila, ayun, naglabasan na naman ng mga nakakatakot sa dilim.
at ang pinagbibintangan namin yung tumira dyan. Kapitan Vasquez. Baka naman ang tumira dito dati na kamag-anak ko eh. May ano? Umalis na kayo. Kahit hindi sa akin ang bayan na yan. Mahigpit na pinagbabawal namin dito na may sino mang tumira dyan. Maliban na lang kung ibebenta nyo yung bahay. At hindi kadugo nyo ang titira dyan. Dahil nasisiguro namin na kapag may tumira dyan, lalabas na naman ang mga nakakatakot sa dilim. May mga mamamatay na naman ng mga tao rito. At hindi basta kamatayan. Namamatay sila sa kamay ng mga aswang. Kaya pamanhin, matandang Hermigildo, hindi ko talaga kayo papayagan kahit sabihin kadugo niyo pa ang matandang nakatira dyan noon. Paano kapitan? Wala na kaming titirhan. Maawa ka naman sa amin. Wala akong pakialam. Mas maawa ka sa mga tao rito. Ay hindi. Basta papasok kami sa loob. Dito kami titira ng apo ko. Halika na apo. Pasensya na po kapitan. O sige ganito. Hoy! Huwag mo sabihin hindi ako nagbigay ng babala sa'yo ha. Bahala kayo sa buhay nyo. At akong bahala sa lahat ng aking mga kababaryo. Sige. Tumawa ka pa. Walang saysay ang tawa mo. Nang makapasok na sila sa loob, napansin ng bata yung gulo-gulong gamit. Ang gulo naman dito, Lolo. Oo, nakabukas pa yung bintana. Oo halata namang pinagnakawan. Sa tagal ba naman ang panahon na walang tumira rito? Pati yung kalan namin dito na gawa sa putik, nawala. Di ba Lolo sabi nung Kapitan Vasquez ba yun? 2 taon na nakalipas, may tumira daw dito. Kung sino man yon, pinabayaan nila yung bahay. Pero Lolo, 2 taon lang sila rito. Di man lang nila inayos yung bahay. Tsaka totoo kaya yung sinasabi ng kapitan? Hindi ko alam. Apo, doon ang kwarto. Pakilinis mo muna at mag-aasikaso lang ako ng kakainin. Baka masira itong isdang pinamili natin. Sige po Lolo. Habang inaayos ni Arlan yung higaan sa kwarto, sa bandang ilalim ng papag meron siyang nasipa. Agad yung kinuha ng bata. Pagbukas niya, baol na kasing taas ng timba. Wala itong lock kaya't binuksan ng bata. Ano to? Lolo! Tignan mo ito Lolo! Sandali lang. Pagdating ng matandang Hermigildo, nakita niya yung mga kalawanging kutsilyo at meron ding mga nakasupot na asin at may bawang. Para saan ng mga ito Lolo? Siguro bukas na natin pag-usapan na po. Sige po. Habang kumakain ng maglolo sa gabing yon, nagtaka ang batang si Arlan kung bakit naghahagis ng kanin ang lolo niya sa paligid. Lo, anong ginagawa mo? Baka may kasama tayo dyan, yung mga yumaong na apong. Baka nariyan sila at natutuwa silang may tumira rito sa bahay. Ito yung tinatawag na alay. Alay pala ang tawag doon. Alay. Mga apo, naririto na si Hermigildo. Huwag kayong mag-alala at hindi ko pababayaan ang lumang bahay ng ating angkan. Lolo, ano yan? Ano yun? Ha? Pagtingin sa nakabukas na bintana, kitang-kita yung nakahulmang tao doon. Sino ka?
Anong ginagawa mo rito? Lolo, umiilaw yata yung mata niya, parang sigarilyong… Oo, apo, diyan ka lang. Hindi tao ito. Binunot ng matandang Hermigildo ang itak niya. Itinutok sa nakatayo sa bintana. Akmang lalapitan niya ito, nang bigla na lang yon nagtatakbo. Kararating lang namin. Meron agad nanunubok. Sino ba yun, Lolo? Aswang yun, apo. Aswang. Kaya pala biglang bumaho yung paligid. Lo, tapatin niyo nga po ako. May katotohanan po ba yung sinasabi nung kapitan na yon na lalabas ang mga halimaw sa dilim kapag may taong tumira dito? Bakit? Anong dahilan, Lolo? Ano bang kwento ng bahay na ito? Apo, gabi ngayon. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan natin yan. Siguradong nariyan lang sila sa paligid. Opo, Lolo. Sa gabing pagtulog doon ng maglolo, magkatabi sila sa kama. Mabilis ding nakatulog ang batang si Arlan, habang ang matandang Hermigildo hindi mapakali dahil sa umaalingasaw na mabahong amoy. Bukod pa rito, iba ang presensya sa loob ng bahay. Meron siyang nakikitang mga kakaibang nangyari sa mga nakaraang panahon na wala siya sa bahay na yun. Ano ba ito? Lolo? Bakit, Lolo? Wala, Apo. Natulog ka na, Apo. Pinilit na lang ng matandang Hermigildo makatulog. Hanggang sa nakatulog na nga siya at nagising siya kinabukasan. Wala na ang batang si Arlan sa kanyang tabi. Naalarma si matandang Hermigildo. Hinanap niya ang bata at nakita niyang naroroon pala ito sa paligid ng bakuran. Tapos nagwawalis. Akala ko naman kung napano na yung apo ko. Apo! Halika na rito! Magkape na tayo! Sige po, Lo. Tatapusin ko lang po itong ginagawa ko. Pinagmamasdan ng matandang Hermigildo ang kanyang apo. Hanggang sa kanyang napansin, mula sa kalsada ay merong isang babaeng nakatayo. Nakatingin yon sa kanyang apo at nilapitan siya. Apo! Halika rito! Huwag kang makipag-usap dyan! Dahil sa mukha namang tao yung babaeng lumapit sa bata, in-entertain niya ito. Kaya lang, umalis din yung bata dahil dumating ang lola nito at sinabing wag daw makikipag-usap sa mga taong nakatira sa lumang bahay na yun. Lolo naman gusto ko lang kausapin yung dalaga. Nakita mong dumating yung lola niya ba yan? Inawat. Halika na po, magkape muna tayo. Lolo, anong gagawin natin sa araw na ito? Di ba tayo maboboring dito? Hindi naman siguro. Pero ang gagawin natin sa araw na ito, wala tayong ibang gagawin kung hindi linisin ang buong bakuran. Tanggalin ang mga sapot ng gagamba sa bahay, linisin ang buong bahay. Ayos ba yun na po? Opo. Sa pagkukumpuni nila sa mga dumi sa bahay, magkahiwalay sila ng pinuntahan na maglolo. Yung pinakalikod, merong isang CR doon. Halata naman kasi yung CR na yon para sa mga bisita at hindi napapasok pa sa loob ng bahay. Doon natoka ang batang si Arlan. Nagulat siya dahil hindi pala ito basta CR. Para bang ginawa ring imbakan ng mga bakal. Ano to? Ba't ang daming bakal na pinatulis dito? Oh, may mga… parang kakaiba na talaga. Hindi na ako makapaniwala.
mukhang konti na lang. Maniniwala na ako sa sinasabi ng kapitan na yun na ang bahay na to'y may dalang malas. Bata man ako, alam ko ang ibig sabihin ng mga gamit na ito. Alam kong panglaban sa aswang ang mga ito. Ano yan? Lolo naman ginulat mo naman ako Tama ka, Apo. Yang mga nakikita mong bakal dyan, yang mga pinatulis na kawayan, at hindi lang yan. Doon sa gawiron, meron pang iba, mga kadena. Mga ginamit yan sa nakaraan na ipinanglaban sa mga aswang. Total nakita mo naman na yun, Apo. Kukwentuhan kita. Kukwento ko sa iyo ang kahit papaano'y kalahati sa mga nasaksihan ng iyong lolo. Kung paano makipaglaban ng ating lahi sa mga aswang. Di ba lolo, mga albularyo po ang lahi natin? Yun na nga, Apo. Lahing albularyo tayo na merong sabihin na nating kaunting halong. Halong ano lo? Halong itim. Doon ko na lang dadaanin. Nagalit ang mga aswang dito sa probinsyang ito. Kasi dahil sa alam nilang ang lahi natin ay gumagamit ng itim na kapangyarihan at ang gusto nilang mangyari magpasailalim ang ating lahi sa kanila. Siyempre ang ating apong hindi pumayag sa ganon. Kaya diniklara ng apong, sinabi niyang makikipagpatayan kami sa kanila. Gagamitin ang lahat ng aming abilidad. Huwag lang kami magpasailalim sa kanilang kagustuhan. Tapos po, nung mga panahon na yun na po, ang iyong loloy, nasa ganyang edad mo pa lang. Alam mo bang, sa edad kong yun, natuto akong humawak ng isa sa mga bakal sa harapan mo. At syempre, itong suot kong medalyon. Suot-suot ko habang ang iyong lolo Hermigildo nakikidigma dyan sa mga aswang na yan. Sabi pa nga noon ng aming lola, hindi ko lang mapaniwalaan kung totoo bang isa sa matandang aswang sa kinalaban namin noon may gusto raw sa ating apong. Parang nagseselos para bang hindi niya matanggap na ang lola ang napangasawa ng aking lolo. Syempre, selosa din ng lola kaya mas lalong nadagdagan ang galit ng angkan. Alam mo ba, meron pa ngang mga pagkakataon na po na ang angkan natin ang pumupunta sa kanilang lugar. Dumadayo, nakikipagpatayan sa kanila. Lolo, wala bang namamatay sa lahi natin? Sa kasamaang palad, dahil sa ito'y digmaan, aba syempre, merong namamatay. Pero, sabi nga ng aming lolo, nakatakda ang kamatayan ng bawat isang tao. Kaya't kapag merong taong namatay, hindi mo ito dapat na ikalungkot. Bagkus, dapat ay matuwa ka. Dahil wala na siyang mararamdaman pang sakit sa kanyang katawan. Ganon po pala yun, lolo? Opo, ganon yun. Kung ganon, si inay at si itay. Tama ka po. Yung pangako ko sa'yo. Mamaya, pupunta tayo ron. Ano? Opo, lolo. Huwag ka nang umiyak. Sinabi ko naman sa'yo yung sinabi ng ating apong, hindi ba? Opo. Di ko lang po kasi talaga maiwasan. Siguro lolo kung inabot ko si apong, talagang masasabi kong napakatapang pala ni apong ano? Siyempre naman. San po pala sila nakalibing? Di dun din. Magkakatabi sila ng nanay at tatay mo. Yes, makikita ko rin si apong. Paano? Siyempre lolo, kakausapin ko yung puntod niya. Sasabihin ko sa kanyang magpakita siya sa akin kahit nasa panaginip lang. Ganun ba? Sige po, ikaw ang bahala. Opo. Sa araw na yun, nagtungo nga sila sa sementeryo.
Nagulat ang batang si Arlan dahil halos naokupa yung isang pwesto na purong kalahi nila ang mga nakalibing. Oo nga no, kalahin natin lahat to, Lolo. Oo, itong pwesto lang na ito. Marami yan. Sinong nagpalibing sa kanila? Siyempre, kung sino pang buhay sa angkan. Asan dito si nanay at tatay? Andun sa gawiron. At ito ang puntod ng iyong apong. Apong, andito na po ang inyong apo sa talampakan. Pwede po ba kayo magpakita sa akin kahit sa panaginip lang? Gusto ko pong makita ang mukha nyo. At syempre, gusto ko pong mamana yung tapang nyo. Hoy, Arlan, baka sumagot yan. Doon naman tayo sa iyong nanay at tatay. Pagdating ng bata sa puntod ng kanyang nanay at tatay, doon ay hindi na napigil ng bata ang kanyang luha. Kusa itong bumagsak mula sa kanyang mga mata at naglabas ng hinaingang bata pero pilit siyang pinipigil. Apo naman, huwag kang mag-uumiyak dito. Sorry, Lolo. Apo, walang iyakin sa lahi natin. O siya, halika na at babalik na tayo sa bahay. Dadaan pa tayo sa palengke. Wala pa tayong makakain sa bahay. Opo, Lolo. Dumaan sila sa palengke kung saan merong isang matandang babae doon, ang nakakilala kay Tandang Hermigildo. Hermigildo, ikaw na ba yan? Ako nga ito. Buti na isipan mong umuwi. Siyempre, dito ako lumaki. Hermigildo, alam mo nakatatak pa rin sa aking isipan ng mga nangyari. Pwede bang huwag dito? Huwag tayo magkwentuhan dito at baka… Oo nga pala. Teka nga, magmula noon hanggang ngayon, dito ka pa rin, nakapwesto at ang pinagtataka ko, buhay ka pa rin. Kung ikaw nga Hermigildo, buhay pa. Natural ako din. Ako'y wala naman akong kaaway na aswang. Kaya ikaw ang unang dapat mamatay kasi kahit saan ka magpunta, meron kang kaaway na aswang. Ikaw talaga. O sige ganito, ha? Pagkatapos mong magbenta rito, pumunta ka sa bahay. Magkwentuhan naman tayo. Sige, sabi mo Lolo, sino ba yun? Kumari ko yun na po. Ang kumari kong madaldal. Pagsapit ng dilim nakapagluto na sila. Sabi ng batang si Arlan mukhang hindi na darating ang kumari ng lolo niya. Akmang isasarado na sana nito yung bahay nang biglang nakarinig siya ng matandang sumisigaw. Lolo, yung kumari mo tumatakbo. Hoy! Tigilan mo ang kumari ko! Hermigildo! May humahabol sa akin! Tulungan mo ako! Yung humahabol sa matanda ay isang napakalaking aso. Asong kulay itim. Iniwan lang siya nito at umikot sa buong bakuran nang malapit na yung matandang babae kay Tandang Hermigildo. Ay nako Hermigildo pare. Sinasabi ko na nga bang may karugtong kang malas Parang alam ng malaking aso na yon na dito ako pupunta sa bahay mo. Kumare, nagkataon lang yon. Lolo, yung aso, umiikot Hayaan mo siya. Kapag lumapit siya, apo, sipatin mo. Kukunin ko yung isang bakal doon sa likod. Opo lolo, nang maranasan ko naman. Hawak-hawak ng batang si Arlan yung sibat habang binabantayan ng kanyang mga tingin yung asong paikot-ikot doon. Maya-maya pa, nalingat lang siya bahagya at nang muli niyang ibaling ang tingin sa aso, nawala na ito. Ang bilis naman nawala nun. Saan napunta yun?
Lolo! Yung malaking aso nawala po! Hayaan mo siya. Hindi man siya nakikita ng ating mga mata. Nararamdaman ko naman, apo, na nariyan lang siya. Halika na. Dito ka na lang. Hayaan mo yan. Hindi tayo kayang pasukin yan. Opo, Lolo. Dito ay narinig ng bata ang isa pang matinding kwentuhan ng magkumare. Kumare naman eh. Bakit naman biglang hinimatay si pare at hindi na nagising? Siguro nagselos kasi yung suki ko sa palengke halos magatanghali hapon akong binabalikan. Alam mo naman tayo, kumare, kahit medyo matanda na tayo, amoy bulaklak pa rin. Olo, at umaaura pa si Lola. Ganun talaga. Siya nga pala, bata, meron akong ipapakilala sa'yo. Yung apo ko, nakoy, maganda yon. Ewan ko lang kung papatulang ka nun. Siguro baka ako hindi pumatol sa kanya. Bakit naman? Mukha ka namang gusgusin. Hindi ka pa nga yata nakakatikim ng masarap na pagkain. Kumare, may ba tayo? Yun bang pag-alis namin sa lugar na ito, totoo bang merong tumira dito? Sinong mga yun? Meron, pare. At alam mo ba? Napagkamalan yun ng mga kalaban nyo, nakadugo nyo rin. Pero ang katotohanan, hindi nyo kadugo ang mga tumira dito. Ayon doon ay sila day nautusan magbantay sa bahay na yun. Ewan ko lang kung totoo, pero alam mo, halos gabi-gabi para silang sinisilihan dito dahil mayat maya ang dalaw ng mga kalaban ninyo. Ganun ba? Pare. Pero akalain mo yun? Yung palang mga nakatira dito meron ding mga kakayanan. Tapos may sinasabi silang may nagpapakita raw dito na isang lalaking nakasuot ng sandong puti. Yung bang parang palagi nakabantay at nakatingin sa kanila. May pagkakataon pa nga, pare, na yung lalaki nakasuot doon ng sandong puti bigla na lang daw nasa loob ng bahay. Hindi man lang daw nila narinig na bumukas yung pintuan at ang nakapagtataka pa ron, pare, nakalak ang pinto. Siyang dadaan yung lalaki nakasuot ng sandong puti. Sandong puti? Baka naman aswang, kumare. Hindi, pare. Gwapong lalaking may hubog ang katawan. Mukha nga raw macho dancer. Yung isang araw na babaeng kasama nila, nagkagusto pa. Minsan nga raw, pare, hinihiling ng babaeng kasama nila na sana'y magpakita yung lalaki na kasandong puti at aasawahin daw niya. Kumare, nagpapabulag sila sa kagwapuhan ng aswang. Siguro, pare, pero kung sino man ang nakasandong puti na yon, sana'y magpakita rin siya sa akin. Base dun sa kwento ng babaeng dating tumira dito, talaga naman daw napakagwapo, pare. Kumare ha, matanda ka na, amoy lupa ka na. Kung sakali mang totoong tao yon, hindi ka papatulan noon. Siguro nga, ikaw ang papatol sa akin, pare. Hindi rin. Nakakatuwa naman po yung kwento ninyo. Totoo yun, bata, totoo yun. Pagkatapos nilang magkwentuhan, nagpaalam na ang matandang babae at hinatid ito ni Arlan papalabas ng bakuran. Mag-iingat po kayo. Salamat, kayo din. Akmang babalik na sana ang batang si Arlan sa bahay nang bigla itong matigilan dahil yung kwento ng matandang babae patungkol sa lalaking nakasuot ng sandong puti nagkatotoo nga. Sino kayo? Ikaw yung pinagkukwentuhan nila? Sino ka? Aswang ka daw. Huwag mo naman akong takutin, oh. Bakit naman kita tatakutin? Mabuti naman at umuwi ng lolo mo rito. Matagal ko na siyang inaantay. Sino ba kayo? Huwag niyo po akong kakainin. Wala pa po akong alam sa buhay. Ano ka ba? Hindi ako aswang. Lolo! Lolo!
Mula sa loob ng bahay, lumabas ang matandang Hermigildo. Bitbit ang itak. Lumapit ito sa kanyang apo. Nakita rin ng matanda yung sinasabing lalaking nakasuot ng sandong puti. Ikaw yung kinukwento ni kumare. Totoo nga, gwapo ka nga pala. Pero alam ko, hindi ka tao. Matandang Hermigildo, marahil mali ang kwentong nakarating sa'yo. Matagal na ako nag-aantay nang titira rito, yung dating tumira dito. Ayun, natakot lang din. Bakit? Sino ka ba? At bakit mo ko inaantay? Siya nga pala. Ipagpapatuloy natin yung laban na nasimulan ng apong mo. Hindi. Tapos na kami sa bagay na yon. Aminin mo. Sino ka ba ha? Nole. Ako si Nole. Kaibigan ko ang apong nyo. Nole. Hindi maaari. Oh, bakit? Ikaw yung... Oo, tama. Ikaw nga yun. Matanda na ako. Ikaw, bata ka pa rin, samantalang nung panahong una kitang nakita. Ganyan rin ang itsura mo. At batang bata ako noon, ganito lang sa apo ko. Paano nga? Tandang Hermigildo, huwag ka nang magtaka. Marahil parehas tayong albularyo. Pero ang kaibahan natin, gumagamit kayo ng kapangyarihang itim. At ako, hindi. Kaya hindi tumatanda ang itsura ko. Paano nangyari yon? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Tara na sa loob. Hindi ka welcome sa bahay na ito. Kung ang apong mo, winelcome ako sa kanyang bahay. Ikaw pa kaya? Gusto mo bang iparating ko sa kanya? Oo na. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ng apong ko. Good. Pumasok sila sa loob ng bahay. Merong itinuro sa kanila si Kanole, isang lumang larawan. Lolo, siya yun hindi ba? Oo, siya yun na po. Nakapagtataka, hindi ka tumanda. Pasensya ka na pero talagang ganon. Anong meron po sa inyo? Apo, pumasok ka na sa loob at meron kaming pag-uusapan patungkol dun sa... Oo, tama. Mag-uusap tayo. Magsisimula na sana ang usapan patungkol sa nakaraan nang biglang pumasok ang mga bantay bayan sa pangunguna ni Vasquez. Sinasabi ko na nga ba? May mangyayari na namang kakaiba rito. Kapitan, dadamputin na namin ang mga ito? Sige, damputin ang mga yan. Ay ikaw, pasando-sando ka pa. Bagay nga sa'yo pero aswang ka naman. Huwag mo akong hawakan at hindi ako aswang. Ganon ha? Kap, poposasan ko ito. Sige, posasan mo yan. Alam mo, ang taong sumusunod sa inuutos ng isang leader dapat ay nasa tama. Hindi pwedeng mali na nga sinusunod niyo pa. Bakit? Anong mali sa gagawin ko? Tignan mo kung maigi. At anong karapatan mo para arestuin ako? May nagawa ba akong mali? Ha? Iyon ang utos eh. Ang utos ay utos. Ganun ba? O sige, heto. Inabot ni Kanole ang kanyang mga kamay. Pero nang poposasan siya ng bantay bayan, yung isa nitong kamao ay lumipad. Tumama sa lalaking akmang poposas sa kanya. Hoy!
At sino ka para gawin mo yon sa aking tauhan, ha? Binabali mo ang batas sa baryong ito. Ako ang batas dito. Ganun ba? Pasensya ka na. Kung saan ako nakatungtong, batas ko na susunod. Ganon? Matapang ka, ha? Sandali lang. Ano ba naman yan, Vasquez? Wala na sa lugar ang ginagawa mo. At isa ka pa, idadamay rin kita. O di tamay mo, basta yung nasa katwiran. Pag wala ka sa katwiran, aba, papalagan ka ng kahit na sino. Ipinaliwanag ni Canole kay Vasquez na hindi siya aswang, bagkos siya ay isang albularyo. Lalo pang natawa si Vasquez kaya't bumunot ito ng baril. Itinutok kay Canole, pero hinamon siya ni Canole na kapag itinutok ang baril dapat iputok. Oh, iputok mo na. Ano pang inaantay mo? Iputok mo na. Pero nasisiguro ko sa'yo, walang lalabas na bala dyan. Dahil yung gatilyo niyan, hindi mo mapipindot. Ano pa? Kalabitin mo na. Kanina pa yata kinakalabit eh. Ay, pumutok. Hoy! Kalabitin mo na ang gatilyo. Hindi maaari. Ayaw pumutok. Sino ka man talaga, ha? Sinabi ko sa'yo, hindi ako aswang. Isa akong albularyo. Kaya umayos ka. Kapitan. Oo nga, totoo nga. Albularyo nga siya, Kapitan. Isa ka pa? Bakit natatakot ka ba sa kanya? Hindi, yung lolo ko, albularyo din yun. Kapag nag-orasyon yun, Kapitan, kung anong gustong mangyari nun, nagkakatotoo. Yung lolo ko ang nakasakay sa kalabaw eh. Nadaanan niya yung mga nagiinuman dun sa may gilid ng kamatisan. Pinatatagay yung lolo ko. Ayaw niya ngayon tumagay kaya nagalit yung lasing. Alam mo, bumaba yung lolo ko. Tapos hinagad-hagad siya nung lasing. Sabi ng lolo, yung huling hataw mo, hindi aabot sa akin. Totoo nga. Parang naging estatwa. Yung lasing. Kwentong barbero. Totoo yung, Kapitan. Huwag ka na magkwento. Ako na mismo magpapatunay sa'yo, sige. Itutok mo sa taas. Tsaka mo kalabitin ang gatilyo. Ganon nga ang ginawa ng nasabing kapitan. Pumutok ng itutok sa taas. Pero nang muling itututok kay Canole, hindi na naman pumuputok ang baril. Natawa na lang noon ang mga bantay bayan. Kap, matakot ka sa kanya. Albularyo siya. Kung ganon, nagkamali tayo. Talaga nagkamali ka. Hindi lahat ng akala mo'y totoo. Umalis na kayo. May pinag-uusapan kaming importanteng mahalaga. Ganun ba? Bakit hindi mo ko isama sa kwentuhan nyo? Ako ang Kapitan del Barrio rito. Kung meron man kayong binabalak, sabihin nyo sa akin. Lahat ng lakad ninyo. Kailangan alam ko. Bakit? Ano ka? Kapitan! Oo, kapitan ka lang dito. Pero hindi ibig sabihin nun, pati yung mga personal na lakad namin ay dapat mong malaman. O ngayon, paano kung sabihin ko sa iyong lulusob kami sa baryo? Baryo ng aswang dun sa kabila. Yung mga dating kaalitan ng angkan na nakatira dito. Ano, sasama ka ba? Handa ka bang ibuwis ang buhay mo? Handa ka bang makipagpatayan? Sagot! Kasi marami akong gagawin. O, kita mo? Umalis na ho kayo. Hindi kayo nakakatulong. Tara na mga kasama. Hayaan na natin sila. Hindi! Bakit tayo alis dito? Mga bayani tayo. Tayo ang batas dito. Ba't tayo alis? Kailangan natin silang tulungan. Ikaw din, Kapitan. Di ba ikaw na nagsabi na sana dumating yung pagkakataon na
may taong tutulong sa atin para kung sakali mang may titira dito o di yung kinatatakutan mong lumalabas sa dilim, yung merong kulay pulang mata hindi na magpakita pat makadampot pa ng pagkain dito sa atin. Di ba? Sabagay nga pala. O tama ka, mabuti na lang at ipinaalala mo sa akin ang bagay na yun. Hehe, sinasabi ko sa iyo, Kapitan. Pero pasensya ka na po, Kapitan. Sa palagay ko hindi ka na dapat sumama. Magbantay ka na lang dito, sa bari mo. Ha? Hindi. Napahiya na ako eh. Sasama na ako. Total ang magiging beneficiary naman ito. Para na rin sa aking mga kababaryo. Kung ganong, Kapitan, salamat naman. Kanole, kailan tayo susugod doon? Alam mo bata pa ako nang huling makipaglaban ako sa kanila. Pero mukhang ito na ang tamang panahon. Matanda na ako at natatapos na rin ang tungkulin ko. Tama ka. Marami ka pa namang gamit, hindi ba? Pero binabalaan kita. Sa huling pagkakataon, wag mong gamitin yan. Bibigyan kita ng gamit. Sige. Paano ako? Ito pa ako. Ikaw din. Paano naman ako? Sasapat ba itong baril ko doon? Hindi. Isipin nyo na lang. Sa pupuntahan natin, magiging malaya ang baril nyo. At kahit sinong tumira dito, sigurado ako, wala nang manggugulo pa. Kasi kaya lang naman pinupuntirya ng mga dating kalaban ng kanilang lahi ang lugar na ito. Iniisip nilang may taon dumating. Para nang sa ganun, makapaghiganti sila. Nagsalin-salin na yan sa ibang henerasyon ng lahi nila. Ang galit ng mga yun, tumatagal ng mahabang panahon. Marami pa silang pinag-usapan sa oras na yon. At kinabukasan, inanunsyo ni Kapitan Vasquez na meron silang magiting na bisita sa baryo. Mga kababaryo, meron akong announcement. Alam niyo ba na dumating na ang taong tatapos sa mga nanggugulo rito sa atin kapag may tumitira sa lumang bahay ng ang kanila? Ito ang taong yun. Siya si Nole. Albularyo yan. Lumitaw si Kanole mula sa likod ni Kapitan. Napanganga ang ibang mga tao. Yung iba nagtawanan. Pero yung mga kababaihan humanga. Sabi nila, hindi raw bagay maging albularyo si Kanole. Mukha daw itong macho dancer dahil sa laki ng kanyang katawan. At bukod pa roon, kung titignan daw ang kanyang mga balat ay para bang hindi naaarawan. Sandali lang mga kasama, nagkakamali po kayo. At ang isa pang hindi sinasabi ni Kapitan, ako po ay matanda na. What? Matanda ka na? Imposible naman yun. Yung gwapo mong yan, mukhang... Hoy bakla, tumigil ka ha. Hindi ito ang oras ng kalandian. Tama na, Kapitan. Totoo po ang sinasabi niya. Isa po talaga akong albularyo. Yung kulay ko naman po, natural na po yan. Ganyan po talaga ang isang albularyo. Pag maraming nakabaong mutya sa katawan at bukod pa roon, umiinom tayo ng alak. Yung alak na inay, gawa ng isang ermitanyo. May gitsang taon na nakakalipas. Isa yun sa sikreto natin. Pagkatapos mag-announce ng ganon ni Kapitan, maraming mga lumapit kung ano-anong binibigay kay Kanole. Lahat naman yun ay kanyang tinanggap pero ipapamahagi niya raw ito sa mga katutubong kakilala niya pagkatapos ng laban. Pahabol lang mga kasama. Itong mga binigay nyo sa dumating na magiting na tao ay itutulong ito sa mga katutubong hindi naabot ng tulong ng ating pamahalaan. Sasama ko
Siguro mga 3 araw ako mawawala. Okay lang yung Kap. Basta ha, ipangako niyo sa amin na yun ang gugulo rito kapag may tumitira dun sa may bahay na yun eh. Wawaksihin niyo na ha. Oo, totoo yun. Huwag kang mag-alala. Kinagabihan, ito na ang oras ng pagsalakay. Hindi kabisado ng matandang Hermenegildo ang lugar. Pero si Canole kabisado pa rin. Ang naging trabaho naman noon ng batang si Arlan mag-spy. Yung tipong kahit na makita siya ng mga kalaban ay hindi siya papansinin dahil aakalaing si Arlan ay isa lamang batang pagala-gala sa daan. Apo ko, mag-iingat ka apo ha. Opo lolo. Nole, sigurado ka bang hindi siya anuhin ng mga aswang doon? Hindi. Magtiwala ka sa akin. Sige. Unang pumasok ang batang si Arlan. Halos 1 oras siyang umaaligid sa nasabing bahay ng mga aswang. Bumalik siya at sinabing iilan lang daw ang tao doon. Ano? Ilan lang ang mga tao doon? Opo Kap. Sa palagay ko, mukhang lumipat na yata yung iba at mukhang nakalimutan na ang away ng lahi nila. Doon ka nagkamali, Kapitan. Ang mga aswang kailanman hindi nakakalimot. Maaring naglaylo lang yung iba. Marahil yung iba, nabuhay na lang din ng normal, nagtatrabaho at kumakain ng normal na pagkain. Magandang balita yon. Pero hindi! Hindi pa tapos ang laban namin. Hindi ko agad nasabi sa'yo. Sa pagpunta natin dito, gagamitan din natin sila ng tinatawag na diplomasya. Pakikipag-usap sa maayos na paraan. Baka sakaling yun din ang maging dahilan para maputol na ang matagal na alitan ng lahi nyo at ng lahi nila. Hindi! Hindi ako makapapayag! O sige, tignan na lang natin. Sa pagpasok nila sa nasabing lugar, doon biglang dumami ng paunti-unti ang mga nakapaligid. Nakita niya yung isang matandang. Huling beses nakita ni matandang Hermenegildo nung bata pa siya. Buhay na buhay pa ang matandang lalaki na yun. Ayon sa kanyang pagkakatanda, ang matandang yun ang siyang nakapatay sa marami nilang kalahi. Buhay pa pala ito. Hindi maaari. Sino dyan? Ayun siya. Walang susugod sa inyo. Ako ang Kapitan del Barrio sa aming baryo. Kaya kailangan sumunod kayo sa ipag-uutos ko sa inyo. May lumapit na isang bata. Nakahubad yun. Gusgusi ng itsura tapos may inaabot na isang kulay dilaw na lumang papel. Binasa ito ni Canole at sinabing, Tandang Hermenegildo? Ano yan? Di ba nakakabasa ka pa? Alam ko na kung ano nakasulat dyan. Basahin mo. Nang laki ang mata ni matandang Hermenegildo nang makitang ang nakalagay sa papel, paghingi ng tawad sa kanilang lahi. Humihingi rin ito ng salitang magkasundo na sila dahil matagal na panahon naman na daw ang lumipas. Ano? Papayag ka ba? Hindi ako makapapayag. Gaganti ako. Dahil sa ayaw pumayag ng matandang Hermenegildo, nilukot niya yung papel at yung batang naghatid ng papel na may sulat, agad niyang tinadyakan. Tapos ang batang si Arlan, kumilos din. Yung bata na malapit sa kanya ay kanyang binugbog. Ibinuhos dito ni Arlan yung galit niya sa mga taong nang loloko sa kanila sa baryong kanilang nilayasan.
Bugbog sarado ang bata na yon at hindi man lang nakuhang manglaban. Hindi rin nagtagal yung magulang ng bata ay lumapit. Tinadyakan din nun si Arlan kaya't nagalit ang matandang Hermenegildo. Ano? Ha? Sige, tadyakan mo pa ang apo ko. Hindi kumibo yung lalaki. Umatras ito bitbit ang anak niyang bugbog sarado ni Arlan. Huwag masyadong marahas. Hindi lahat nakukuha sa ganyan. Haha, ikaw! Hindi ko alam kung sa pula o sa putike. Saan ka ba talaga pumapanig? Sa amin o sa mga aswang? At bakit matagal ka nang nag-aantay ng tao? Nakala ko ba'y gusto mo nang wakasan ang problema ng lahi namin? Hindi mo nakukuha yung punto ko. Hindi sa lahat ng oras pwede kang gumamit ng dahas para magkabati kayo ng kabilang kampo. Minsan nakukuha yan sa maayos na pakikipag-usap. Kaya ako kayo inaabangan kasi alam ko rin at nararamdaman ko din na gusto na nilang makipag-ayos. Ganun po yun. Paano naman yung mga taong namatay sa amin na kapag merong tumitira sa amin, nandadagit sila ng tao? Ano? Sa palagay ko walang katotohanan yan. Di ko sila kinakampihan pero dapat natin kumpirmahin sa kanila kung totoo ba yun. O sige, kumpirmahin natin sa kanila. Sila na ang nagkusang lumapit. Kapansin-pansin na halos walang naging aksyon sa mga tao doon. Ako si Hermenegildo. Kilala kita, matanda ka. Ikaw ang nag-utos na patayin ang aming lahi. Nasaan na yung asawa mong selosa? Yung may gusto sa lolo ko, nasaan na siya? Wala na siya, Hermenegildo. Napapanahon na rin para maging magkayos ang lahi natin. Hermenegildo, marami na rito sa amin ang nagbagong buhay. Nagpakalayo-layo at gustong mabuhay ng normal. Hoy tanda, ipaliwanag mo nga sa akin. Sinong mga kalahi mo ang nangdadagit sa mga kababaryo ko? Lumalabas lang kayo kapag merong tumira doon sa lumang bahay ng angkan nila. Hindi kami yun. Wala kaming kinalaman sa sinasabi mong yun. Ganito na lang. Kayo ho ba talaga yung nagpapakumbaba? Oo. Ayaw na namin ng kaguluhan. Ganun naman pala eh. O di, tandang Hermenegildo, magbati na kayo. Magkamay na kayo ng matanda. Total, isang bulati na lang ang hindi pumipirma dyan eh. Uy, umayos ka nga. Totoo naman. Hindi basta namamatay yan. Baka hindi mo alam. Di hamak milya-milya ang tanda sa inyan. Gumalang ka kahit na papaano. Okay, sorry naman. Hermenegildo, meron kang hindi nalalaman na dahilan. Isa pang dahilan kung bakit nag-aaway ang mga lahi natin. Ano ho ba yun? Ang lumang bahay ng inyong angkan, Hermenegildo. Ako talagang may-ari noon. Hindi nagustuhan ni tandang Hermenegildo ang sinabi ng matandang aswang. Nagalit ito. Bumunot ng itak at akmang iitaki ng matandang hirap na sa pagsasalita. Nang biglang humarang si Kanole kaya siya ang tinamaan sa balikat. Pero tumalbog lang yung itak. Anong ginagawa mo? Bakit ka humaharang dyan? Sinabi ko naman sa'yo makipag-usap ka ng maayos para matuldukan na ang matagal niyong pinag-aawayan. Hindi! Umalis ka dyan!
Papatayin ko ito! Napakasinungaling mo! May nilabas na papel ang matanda. Nakalagay doon yung titulo ng lupa. Ipinakita ito kay Tandang Hermigildo at doon para siyang natauhan. Hindi, totoo nga. Siyang may-ari ng lupang iyon. Totoo yan, Hermigildo. Isa yan sa pinag-aawayan namin. At hindi lang ang lumang bahay ng inyong angkan. Hanggang doon, malapit sa ibayo ay akin. Hindi ba't hanggang doon din ang pag-aari ng angkan ninyo? Doon ay tuluyan ng lumambot si Tandang Hermigildo at humingi ito ng tawad. Kanyang napagtanto na ang punot dulo ng kaguluhan dahil lang pala sa lupa. Tinanong din ng matandang Hermigildo kung ito ba'y patungkol din sa kanilang kaalaman. Ayon sa matandang aswang naman, hindi raw yon usapin ng laban sa pagitan ng albularyo at aswang. Ayon pa rito, magkasundo naman daw sila noon. Hanggang sa inagaw lang daw ng lolo ni Hermigildo ang kanyang lupain. Kaya doon nagsimula ang laban sa pagitan ng kanilang lahi. Nang dahil sa lupa maraming taong namamatay. Magkapatid, magkadugo, magpinsan, mag-ama, mag-ina. Nagpapatay ng dahil sa lupa. Tama na ito. Magkapatawaran na kayo. Nagkapatawaran sila ng oras na yun. Napahagulhol pa ang matandang aswang dahil sa loob daw ng mahabang panahon. Ngayon lang nagkabati ang kanilang lahi. Tungtuwa rin naman noon si Kapitan Vasquez dahil wala na raw manggugulo sa kanila. Pero iginiit ng matandang aswang na wala silang kinalaman kung sino man ang nanggugulo sa kanilang baryo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ang inyong Commander Jets na nagpalit lang po ng pangalan bilang si Healer Horror Stories at ito po ang ating kwento. At sa mga gusto naman po dyan, makipagkontakan sa amin, PM lang po kayo sa aming Viber na 0948 52 30887. Yan po ang aking Viber and WhatsApp account. Hanggang dito na lang po ang ating kwento at magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye.